Maaga nga akong gumising dito para tulungan ng tito kong magkabit ng katig sa bangka. Kaya naman lumabas na rin ako ng bahay. At agad na nga rin pala ako nagpunta dito sa may tabing dagat at nakita ko nga yung tito ko ay kinakayas na yung katig. Nawagan nga lang pala ako ng mama ko para nga daw pumunta na rito sa tabing dagat at tumulong sa tito ko. At pagkatapos nga kayasin yung kawayan ay tumulong na rin ako para mas mapadali niya itong putulin. Kung naputol na nga yung kawayan ay agad na rin namin ikinabit yung katig dahil may pupuntahan pa kami at kukuha pa kami ng kawayan. Natapos nga namin ikabit yung katig ay nagpahinga nga muna ako dito sa may tapat ng kubo. Napakaganda nga na tanawin at ang sarap ng simoy ng hangin. Kita ko nga rin pala dito ang isa ka pang tito at kasama niya ang kapatid niya na nag-aayos ng panghuli sa galunggong o sa sapyawan. May pangalan nga nagpunta na nga kami dito sa lugar kung saan kami mangunguha ng kawayan. Gagamitin sa pangpisote. Antay ko nga lang pala dito yung tito ko dahil nanghiram siya ng itak. Kasi kami nadalang itak kaya nanghiram na lamang muna siya. Pagdating niya nga rito ay wala kaming nahiram na itak kaya nagdiretso na kami dahil ang dala lang namin ay kutsilyo. At naglakad na nga kami papasok dito sa loob ng gubat kung saan kami kukuha ng kawayan. Ng pisote. Pagkarting nga namin dito ay agad tumingin ng tito ko kung meron ba kami makukuha ng kawayan. At halos balot na balot nga ako rito dahil sa tindi ng init at sa dami ng lamok dito sa loob ng gubat. At kung wala nga kami nakita magandang kawayan ay agad na rin kami umalis at pupunta naman kami sa kabilang lugar. Maya pa nga lang bigla na lang ako nadulas dito sa may tag-uling at lumusot ang aking paa. Ay antangang bata. Nadulas ako. Lumipat na nga kami dito sa may kabilang kalsada kung saan sunod kami titingin ng kawayan na makukuha namin. At pagdating nga namin dito ay agad na rin tumingin ng tito kung meron nga kami makukuha pero sabi niya nga wala daw kaya naman lumipat na lang kami. Dito nga kami lumipat sa may kabilang dulo kung saan meron mga maliliit na kawayan. Kung may nakita nga yung tito ko ay agad niya itong pinuntahan at nilapitan na agad. Sabi ko nga ay bakit tuyo ang kukunin niya. Sabi niya ay okay lang yan daw dahil mas magaan niya kaysa dun sa sariwa. Agad niya itong binaba para kunin. Nung nakuha niya na nga pala ito ay agad niya na itong tinanggalan ng mga seat dahil ito nga pala yung gagamitin namin manibela dun sa bangka. At nung natapos niya na nga linisin yung kawayan ay agad na rin kami naglakad pa uwi. Kung mapapansin nyo nga rito ay sobrang init at tirik na tirik ang araw. At habang naglalakad nga ako dito sa kalsada ay may nakita nga ako isang kalabaw na ang sarap ng kain dun sa bukid. Nakabalik na nga rin pala kami dito sa kubo na binabantayan ng tita ko. Dito nga kami madalas tumambay lahat ng buong pamilya ko dahil malamig nga rito at malakas ang hangin. Hindi na nga ako sumunod magpunta dun sa bangka dahil sabi ko nga ay sobrang init at dito na lang muna ako sa kubo para magpahinga. Kaya hanggang dito na lang po ang aking video. Yun lang, salamat sa panonood.